What's up guys? Welcome back to my channel and welcome to Aether Reacts. So for today's video guys, another video reaction tayo. Ito ay Halloween special ng KMGS kasi recently lagi ko siya nakikita sa TikTok, no? At since trending siya, ito daw yung naging massacre sa Lipa kung saan dalawang bata at isang ina yung walang awang pinatay sa loob ng bahay nila. So, dahil syempre trending siya at hindi ko pa rin naman siya napapanood ng buo. So, napag-desisyonan kong gawa siya ng reaction video. So, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video na gagawin natin. So, punta natin patagalin, simulan na natin. Taong 1994, malaking balita dito sa Pilipinas ang karumal-dumal na pagmasaker sa tatlong mag-iina sa sarili pa man din nilang tahanan sa Lipa City sa Batangas. Makalipas ang mahigit 3 dekada, ang mga kaluluwa ng mga biktima di umano hindi pa rin natatahimik. Sabi kasi nila, lalo kapag yung ganun yung way ng pagkakawala nila sa mundo, hindi daw talaga agad matatahimik yung kaluluwa ng mga taong yun. 1994, April 9. 1994. Bago mag-12 o'clock midnight, may nag-report sa station hindi normal ang development doon sa bahay. Parang walang tao. Yun ang natagpuan nila. Wawa yung mga bata. Patay na yung 3 mag-anak. Natagpuang nakahantusay sa sala ng bahay nito ang mag-iinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Liz, 6 na taon, Grabe, at 17 stab. Angeline, 4. 22? Ang motibo, lasing. Under the influence of either drug or alcohol. Grabe. Nangungutang kuno, hindi pinautang ni Mrs. Arandia, kaya pinatay yung 3. It was actually massacre. Until such time, nalumabas ang pangalan niyan, Elmer Palikpik. Inaresto si Elmer Palikpik, nagyayabang na may kaso siya at tumatay siya ng 3. Hay ka sa drugs, gano'n? Hindi damo ko lang mga plaso na. Grabe naman ang yabang pa. Hindi naman. Yung nanay, mahigit ng 50 ang sugat. Yung bata, yung 4 na taon, ang 17. Yung 6 na taon, 18. Kaya makita mo talagang galit na gustong pumatay. Yung isipin mo paano ginawa. Yung biktima, palay mo, nakahiga na. Tapos, bumilang ka kung ilang saksak pang ginawa. Grabe, Siyempre, no? pag saksak mo isang Kahit tao, bata. tumba. Yun, susundan mo pa. Kahit na 20 na lang. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi 3 sila eh. Parang gusto ko Yung na tatay. rin sumama sa kanila ganun. Gaya nyo, kami rin ay nagtatanong, kailan matitigil ang mga nakakabagabag na mga krimen? Tao pa nga ba ang nakakagawa ng mga ito o hayop Hindi na? Hindi yung tao yun. Hindi pa massacre. Dream house kung ituring noon ang pamilya Arandia ang kanilang unang bahay sa Lipa City sa Batangas. Mula nung nangyari ang massacre, ang bahay hindi na tinirhan pang muli ng naulilang padre de pamilya na OFW noon sa Saudi. Oo, syempre. Butik titirahan mo yan, no? Tapos may isip mo lang lagi kahit saang sulok ka ng parte ng bahay titingin. Maalala mo yung mag-ina mo. So parang hindi mo kakayanin dalhin yun. Kaya siguro maganda na rin yung naging desisyon ng lalaki na iwan na lang. Ronald Arandia. Dahil sa malagim nitong kasaysayan, ang bahay patuloy pa rin ngayong pinangingilagan. Sa tuwing ako'y dumadaan dito sa harapan ng bahay na ito, tumatayo ang balahibo. Ako'y nagro-rosary habang naglalakad. Hindi ako natingin sa bahay. Hindi kasi maganda yung nangyari. Pero ang mabigat sa bahay, pakiramdam. 4 na taon matapos ang krimen, pinaupahan at ang mga nagrenta rito noon, nakakapanindig balahibo raw ang naging mga karanasan.
2017, napadpad po ako dito dahil nga po sa katigasan ng ulo, dito pinadalo ng magulang sa ate. Ba't ganito yung ilaw? Ang siste, si Mary Lord, tumira sa isang bahay. Na wala siyang kaide-ideya na may malagim itong kasaysayan. Di nila alam pala. Dati po kasi may kwarto po yan dito na parang ginawagawang tabing na mga plywood. Diyan po ako unang inilagay. Gawag, hindi sinabi sa kanya na ganun yung history ng bahay. Hanggang ngayon ba, buhay pa rin yung hanggang ngayon kayo, buhay pa rin kaya yung pumatay na nakakulong? Grabe yun, sana hindi na rin siya makalaya. Nagulat ka. Parang siguro pinakita sa kanya yung kung paano siya pinatay. Sinaksak po talaga ako na ang sakit-sakit. Yun po, nagising po ako, tapos pawis na pawis, natakot na takot. Tapos nang sabi ko kay ate, may ano ba dito sa bahay na to? Ay, wag mo na lang pansinin yan, sabi ni ate. Huwag pansinin. Mary Lord, bilisan mo na! Kanina pa kami dito sa labas. Kakain na! Opo ate, palabas na po. Ito lang po. Tumpa lang. Sabi ko, may nakita ako sa loob. Mas paano magkakataon, nandito tayong lahat sa labas. Pagtapos dyan, nailipat naman po ako dyan sa yung master's bedroom na yan. Naging solo ko po yan. Pag 10 oras din ng gabi, Hindi pa rin kayo natutulog? Susumbong kayo kay ate. Takot. Junjun? Mek-mek? Tulog na si Junjun at saka si Mek-mek. Sorry po ate. Matulog ka na rin. Nakakatakot na meron sa ganyan kasi hindi mo alam yung history ng bahay. Galing ng acting. Ano gusto niyo? ngayaan ko pero hindi hirap talaga ako matulog po dito sa bahay na to. Hanggang ang iba raw mga nakatira sa bahay, hindi na lang daw basta nagpaparamdam. Nakahiga po ako nun. Alam ko kung gising ako nun. Yung nagmumuni-muni po ako. Kasi hindi nga po ako mapakali sa loob ng bahay po talaga. Gogi.
Niyakap siya, no? Mararamdaman mo po talaga pag iyakap, maghigpit. Yung bulong niya, naglalambing na kala mo nanay. Tinanong ko na nga po si ate, ano bang about nangyari sa bayan natin? Siya nga, kinuwento ni ate na pinatay nga yung mag-iina dito. Late na sinabi, no? Uy, hindi ka ba kinakilabutan dyan? Diyos ka namin silang makilala. Ako na gusto silang sabihin sa atin. Hinapag-write mo na nga yan. Basta mamaya, mas lalo pa sila magparamdam sa iyo eh. Write na. At least, di ba? Di siya na, ano? Eh, mukha Di sa'yo. siya natakot. Pinakita nga ata siguro sa kanya yung nangyari sa kanila. Kita ko po talaga sila, tatlo sila. Sinaway niya ako na burahin lahat ng litrato nila. Automatic yung binura ko po talaga yun. Sobrang kaba ko kasi iba po yung mapuputi. Tapos kita mo po yung ugat niyang maninipis pero may itim na. Nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa 4 na parte ng bahay. Isa sa harap, isa sa sala, sa kusina, at sa master's bedroom. Sa unang gabi pa lang, may kakatuwang nahagip na ang mga CCTV camera. Sa kuhang ito sa master's bedroom, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, makikita ang bintana sa loob ng kwarto. Sa likod ng bintana Parang may ito, napansin ako. matatagpuan sa kuhang ito, isa sa harap, isa sa sala. Meron eh. Litrato nila. Automatic yung binura ko po talaga yun. Sobrang kaba ko kasi iba po yung sa camera sa kita baba. mo po yung ugat niyang maninipis pero may itim na. Nagkabit ang aming team ng mga Dito ko, ito sa may ano. CCTV camera sa 4 na parte Ano? ng May sumilip sa ilalim kanino. bahay. Isa sa harap, isa sa sala, sa kusina, at sa master's bedroom. Sa unang gabi pa lang, may kakatuwang nahagip na ang mga CCTV camera. Sa kuhang ito sa master's bedroom, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, makikita ang bintana sa loob ng kwarto. Sa likod ng bintanang ito, matatagpuan ang kusina ng bahay. Dito mapapansin ang parang puting figura na dumaan. Nanatili ito ng ilang segundo hanggang bigla na lang naglaho. So may napansin kami na parang white doon sa bintana na nag-appear. Dahan-dahan siya nag-appear, then dahan-dahan siya nawala. Kung sapot siya ng gagamba, makikita mo siya sa screen na lilipad-lipad. Kung ilaw naman, may nag-ilaw doon sa likod. Yun nga lang kasi meron din tayong CCTV dito sa may kitchen. Pero upon review, ng same timestamp ng dalawang CCTV, wala pong nag-iilaw doon sa may kitchen. Ang pamilya ni Ofelia, alam daw nila ang kahindik-hindik na nakaraan ng Lipa Massacre House. Pero pikit mata pa rin silang tumira rito mula taong 2022 hanggang 2024 dahil mura ang upa. Pagtira ko dito, unang gabi masarap ang tulog ko, hindi naman nakakatakot. Pero naramdaman ko talaga nandito sila. Kasi syempre dito sila namatay, bahay nila to eh. Pangalawang araw ko, naglilinis ako ng ito mga jealousy.
Nakipaglaro. Ay, may dugo. Ginanon yung buko. Talagang hinawit. Sabi ko, wala, iba na ito ha. In Jesus name na ganun ako. In Jesus name. Tapos doon ako sa labas. Pero ang pinaka hindi Doon lang din sila nag-interview sa may bahay mismo, no? malilimutan ni Ofelia ang nakita niya raw mismo sa master's bedroom. Lalim ng kamo. Pag-angat. Dugo. Gulat. Pag ang tao daw namatay sa dyan na lugar, nandyan talaga siya. Mahigit 3 dekadang lumipas mula nung nangyari ang krimen. Ang Lipa Massacre House patuloy pa rin kumikiliti sa imahinasyon ng publiko. Pero ang tanong ng ilan, kamusta na kaya ang padre de pamilya ng mag-iinang Helen, Chelsea at Angeline na si Ronald Arandia? Hinanap namin siya at dito sa Batangas City na siya ngayon nakatira. Handa na raw niyang ibahagi ang bangungot na kanyang pinagdaanan. Simula sa pagtatayo ng kanilang dream house. Siguro mga 1990 nabili namin yung lote. Nagplano kami magpagawa ng bahay mga 1992. Kasi pag may pamilya na dapat may sarili ka ng bahay. Siya ang bumili ng lote. Siya nagpagawa ng plano ng bahay. Nagtsaga ako sa Saudi para mapag-ipunan nyo. Iba kasi ang kita sa abroad. Sama-sama sila pag pupunta sa tindahan. Isipin mo, no? Nagtsatsaga kang lumayo sa pamilya mo para bigyan sila ng maayos na buhay. Pero yung buhay na gusto mong mabigay sa kanila or yung mga tao na gusto mong bigyan ng buhay, tinanggalan lang ng buhay, no? Ang dahil lang sa unreasonable na dahilan. Utang. Di ko alam kung paano niya nakayanan yun. Isipin mo, burol, tapos tatlong mahal mo sa buhay yung nandun. Parang sobrang lakas mong tao kung ma-overcome mo man yun. Nung huli kong alis, nung tumingin ako, yung puso ko na lang nasa may pinto. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam yun palang huli. Pero noong April 1994, isang buwan na lang sana, bago matapos ang kanyang kontrata sa Saudi, si Ronald bigla raw pinauwi sa Pilipinas. Pinatawag ako na kung gusto ko raw umuwi. Sabi ko, gusto ko umuwi pero sa 1 buwan pa, Mayo. Umuwi ka ngayon, bibigay namin yung pera mo. Nalaman na pala kasi ng kanyang boss at ng kanyang mga katrabaho ang
sinapit ng kanyang pamilya. Pero hindi nila madiretso si Ronald sa naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pinakaalam ng umaga, uwi ako ng hapon. Sabi ko, bibili muna ako ng mga pasalubong. Sabi ng mga kasama ko, huwag mo ka nang bumili. Kailangan mo pera. Sabi ko, hindi, bibili ako. Nagtaka ako, bakit ang daming naghatid sa akin sa airport. Wala pa rin akong alam. Ang pinakamasakit sa lahat, aksidenteng nalaman ni Ronald ang nangyari sa kanyang mag-iina habang nasa eroplano siya nung nabasa niya sa dyaryo ang nangyaring Lipa Massacre. So nung pagdating ko dito sa airport, aeroplano, doon ko nabalitaan. Sa aeroplano, di pa alam kung anong gagawin ko. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi tatlo sila eh. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yun. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila. Batid ni Ronald ang mga kwento-kwento na hindi pa rin daw natatahimik ang kaluluwa ng kanyang mag-iina at naroon pa rin sa kanilang tahanan. After ng libing nila, dinalaw nila ako. Nung ako nasa kwarto. Lumamig yung dalawang baraso ko. Pero inisip ko, naroon na yung dalawang anak ko sa tabi ko. Nung babangon ako, mukha ni Helen na nakita ko. Nasabi sa akin, mag-iingat ako. Hindi ko yung malilimutan. Ano nga ba ang mga sakit at hinanakit ng mga patuloy na naninirahan sa Lipa Massacre House? Sa pagpunta roon ni Ed Caluar, madadama pa rin kaya niya ang sinasabing kaluluwa ng mga biktima. Una munang lumibot si Ed sa bahay kasama ang mga dating nagrenta rito na sina Mary Lord at Ophelia. The legendary Ed Caluar. Ate, may nakita akong babae. Siguro mas mataas ng complex sa inyo. Mga ganito. Lumalapit sumasakit sa ulo. Maya-maya pa, sina Ed pumasok sa master's bedroom. Umiiyak eh. Narinig rin nila? Ano ang narinig ni Maki? Rosa, ano ba yung narinig niya? May babae. Duguan. Ang dami dugo. Meron dito malalim na ano. Sa kwarto to. Dito may malalim. Sa dito. Bigat. Nakaka-torment yung sigaw niya, yung tulungan mo ako, tulong. Narinig ko. Sunod na tinungo ni na Ed ang kusina kung saan binangungot daw si Mary Lord. Willing ka ba, Smiga? Kung kaya mo mag-respond sa akin, katakan mo ito. Pero kayo kasama dito na ano na interactive na tools. Ilang minuto lang matapos ang pagkatok ni Ed sa pinto. Dito na ang sunod na narinig mula sa pinto ng kusina. Pakinggang maigi. Subukan lang po natin mag-establish na communication. Sumugot. Narinig niya, di ba? Ginaya niya yung patok. Gogi. Nandyan siya. Halika rito. At ang katok na ulit ng isang beses pa. Minsan ba? Nung reviewin ng aming team ang kuha ng mga CCTV na i-record din dito ang tunog ng mga katok. Lakas. Sa patuloy na paglilibot ni Ed sa Lipa Massacre House, ang mga kaluluwa sa bahay tila nakipaglaro pa sa kanya. Pwede niyo maggalawan yung mga gamit ko. Kasi intelligent po sila eh. Nakapagpagalaw sila ng gamit eh.
Dito sa kwarto. Pero sa CCTV nakuha nung mismong mga sandaling yon sa master's bedroom kung saan nanggagaling ang mga kaluskos. Wala ni kahit anong gumalaw. Hindi yan. Hindi yan. Lakas ng kaluskos na. At nang lapitan na ni Ed ang silid na pinanggagalingan ng tunog. Nagre-response pero ayaw nila yung lumalapit. Oo, ayaw nga niyan. Pag nag-iisa ka lang yan. Habang naglilibot ang aming team, may nai-record na tunog ang camera. Pakinggang maigi. Ano pangalan mo? Parang sigaw ng bata. Ulitin natin para sa mga hindi agad naniniwala. Ano pangalan mo? Pag nagsalita ng tao, hindi lang naman siya isang frequency lang eh. So madami siya, spectrum. Yung nakuha natin, single lang siya. So, ibig sabihin, hindi siya normal na tao. Possible na ito talaga paranormal. Sunod naman na pumasok si Ed kasama ang pumasok na padre de pamilya ng Arandia na si Ronald. Nandito kami, kasama ko si Papa niyo. Hindi, pero si Gili, nalilito ko. Nandito si Papa niyo. Nang walang kung ano-ano. Tulog ba isa? Makapatay na to. May gusto ko ba kayong sabihin? Hindi mag-usap po. Aalis na kami. Hindi. Aalis na kami. May gusto ko pa magsabihin. Meron. Nakikipag-interact sila doon sa mga taong pumapasok sa loob nito. Kaso, ang problema ko, I don't think kasi na enough yung energy nila. Kaya nila yung kutkutin o kaya katukin din. So yun yung naisip ko na kumatok at humingi ako ng response sa kanila na katok din. Kumatok naman talaga siya. Yung pintuan na po ba yun, may chance ba na may makakatok doon na tao? Wala. Dahil sarado na yun. Sarado yan dyan. Ito ang CCTV. Eh yung kumakalustos po, wala po bang hayop or manok sa loob or sa likod? Ay, wala. Walang hayop dito. Hayop dyan, wala. Samantala, binisita ng aming team ang suspect sa pagpatay sa mag-ina ng Arandia na si Elmer Palikpik. Nakapiit siya ngayon sa Sablayan Penal Farm. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaabot siya ng isang liham. Ako, si Elmer Palikpik, ay tumatanggi sa hinihinging interview ng kapuso mo, Jessica Soho, para na rin po sa aking privacy at seguridad. Privacy Kinakatakutan itong bahay nila, hindi naman dapat katakutan. Ang dapat katakutan yung tao na buhay dahil yung tao na buhay pwede kang gawa ng masama tulad ng ginawa sa kanila. Totoo. Walang pusong kinuha kay Ronald ang kanyang mag-iina. Makalipas ang 3 dekada, ang tanging naiwan na lang sa kanya ang kanilang mga larawan, birthday cards, at voice tapes. Voice tape? Dating picture nila. Oo, ito nakikita ko sa TikTok. Magki-Christmas. Kuha ito dun sa in-laws ko kasi wala pa kami bahay nung kahit wala na sila. Tinitingan pa rin. Lahat to, pati yung mga ibang gamit nila nasa akin pa. Nanginaya pa. Sayang. Papa, happy birthday to you. We love you dearly. Thank you for everything, Papa. Papa, you probably don't realize how special you are, but you're everything most loved and admired in a father. Happy birthday. Love you, Papa, from Chelsea. Nakakaiyak. Ayos ka dito. Ano ba ba? Yung pampasko mo dyan. Tapos hihintay ka namin dito sa may. Kung tagal pa pero sinabi ko lang hihintay ka namin sa may. Wala mag-i-extend. Matapos na ang movie mag-i-extend ka pa. Parang kinakausap na mag-ingat, yan ang sasalita ang bata. Doon mga homesick na pag nadinig mo yun.
Na, mag-iingat ka dyan. Mahal na namin. Ano, Chelsea? Nagmalag natin na Papa. Ano? Sino ba kayo ni Chelsea? Papa? Bakit mo na Papa mo? Ako ay may lobo. Ay, naku. Sayang na lang ang tuloy. Lobo. Bakit kakakain na puno pa ako? Wawa naman. Grabe. Ay, naku. Parang ako nahingi ng sorry dahil hindi ko sila naipagtanggol no. Ang lumang bahay nila sa Lipa na pagdesisyonan na rin ibenta ni Ronald, pinabendisyonan na rin ang bahay. Manahan ka, Panginoong Hesukristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng iyong pagbabasbas. Hanggang ngayon parang nalit pa. Dito ako, di dyan yung camera na meron parang may anino kanina, di ba? Nakikita natin na may activity na gumagalaw sa loob outside the wind. Possible na paranormal siya. Kasi kahit walang tao, maririnig natin na gumagalaw yung pinto. Grabe, no? Nakakalungkot. Hindi nila deserve yun. At grabe yung father nila, sobrang saludo, alam mo yun, sa kabila nung nangyari. Kinaya niya. Sobrang nakakalungkot lang talaga na, alam niyo, may mga taong ganun na dahil lang sa napaka unreasonable na dahilan gagawa ng ganong klaseng bagay. Naawa ko dun sa dalawang bata. So yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong reaction video natin. And please feel free po na mag-comment sa baba sa mga gusto nyo pag-watch sa atin ng reaction video. And please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video pa na gagawin natin. So yun lang po at salamat.